my channel. Ngayon po, panibagong araw, panibagong ritual, panibagong pampaswerte na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So guys, kayo ba ay mahilig gumawa ng mga pampaswerte? Ito ba ay nagbibigay sa inyo ng kaswertihan? Yan naman po ay tunay talagang nagbibigay ng kaswertihan. Basta ito ay tamang sangkap, tamang pagganap, at tamang ritual lamang po ang inyong gagawin para dun sa mga problemang pinagdadaanan nyo. So bawat mga problema guys, ay yan ay may kanya-kanyang solusyon, tamang ritual at tamang pagganap lamang po para masolusyonan yung mga problemang yan. Bago ko umpisahan ang video ito, disclaimer muna tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa aking channel, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin po ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad ng ganito. So guys, kayo ba ay maraming utang nung nakaraang taon at hanggang ngayon ay hindi nyo pa nababayaran? So meron po akong ibabahaging ritual na talaga namang tunay na magbibigay kaswertihan sa inyo, bigla ang pera para mabayaran nyo ang inyong mga pagkakautang. Pero ito po ay may proseso, kaya dapat ay sundin nyo bawat proseso na kailangan natin dito sa ating ritual na ito para ito talaga ay magbigay kasagutan sa inyong mga problema. So ito yung kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng kulay puting kandila. Kahit gaano kalaki po yung kandilang yan, pwedeng yung gamitin. So ito lang yung kandilang meron ako, pero mas maganda guys kung mas mahaba yung kandila na inyong gagamitin. Yung mga ganyang kataas na kandilang kulay puti. Pero kung wala, pwede na po yung ganito. Basta, wag lang yung sobrang liit, yung tea candle, wag po yun ang gagamitin nyo kasi sobrang liit na po nun. So, kailangan din natin dito ng pin. Ayan, kailangan natin guys ng panulat dito na matilos, pako, pwede rin po. Karayom, pwede rin po, kutsilyo, kung ano yung matilos na bagay na pwede mong ipanulat, pwede po yan. Huwag lang po yung ballpen ang inyong gagamitin. Dapat po ay yung matitilos na bagay ang inyong gagamitin dito. At kailangan din natin dito ng kulay white na papel. So, puti po yung ating gagamitin dito sa ating ritual na ito. Kulay white po. Kahit gaano po kalaki ang papel na yan, pwede po. So, akin lang ay maliit lang yung ide-demo ko sa inyo. At kailangan natin dito syempre ng panulat. So, kahit ano pong panulat, pwede nyong gamitin para dito sa ating papel na ito. Kahit anong kulay po yan, pwede. At kailangan din natin dito ng lalagyan. So, dito po natin ilalagay itong ating gagawing ito. Ayan. So, ang gagamitin nyo pong lalagyan ay dapat babasagin o kaya ay metal. So, huwag kayong gagamit ng plastic na lalagyan o paglalagyan ito. Kasi yun po ay kinakapitan pa siya ng negative at saka baka masunog pa siya kapag yun ang ginamit nyo. So, kahit anong lalagyan naman po, transparent o yung may mga kulay, pwede po yan. At kailangan din natin dito ng mahiwagang kombinasyon ng dahon ng laurel. Ito po ay napakarami nang nagpatotoo na talagang mahusay magtupad ng inyong mga kahilingan. Basta tamang sangkap, tamang pagganap at samahan natin ito ng panalangin sa ating mahal Panginoon at kailangan samahan pa rin natin ng sipag at tiyaga. Yung mga kombinasyon na yan ay talagang magbibigay katuparan sa iyong mga pangarap kapag gumagawa ka ng mga ganitong uri ng ritual. At kailangan natin syempre ng panulat sa dahon ng laurel. So, ang gagamitin natin panulat dyan ay itong marker kasi hindi po tumatalab yung ballpen. So, kahit anong kulay din po pwede nyong gamitin. Ganito lang ang inyong gagawin guys. Kapag kompleto na lahat ng kailangan nyo dito sa ating ritual na ito, humarap lang kayo sa silangan at dyan natin uumpisahan ang bawat ritual na nagbibigay kaswertihan sa ating buhay. So, ganito lang guys ang inyong gagawin. Itong ating kandilang ito ay susulatan nyo ng mababayaran ko na lahat ng aking mga pagkakautang. Iukit nyo dito yung salitang yan. So, ayan guys, kaya kailangan talaga natin dito ay yung mahabang kandila, yung ganyan kahaba kasi para buo natin silang maisulat na isang diretso. Pero okay na din naman yung ganito kahaba, ayan. Basta isulat nyo lang yung salitang yan dyan, miski magdikit-dikit sila, ayan guys. Isulat nyo lang yan, mababayaran ko na lahat ng aking mga pagkakautang. Iukit nyo siya ng ukit na ukit.
Yung talagang madiin yung pagkakaukit ninyo. At dito naman sa ating papel na ito, ay susulatan natin ito ng ating mga pagkakautang. So, lahat ng utang nyo, isulat nyo na dito. Pwede po yung total na lang. Pwede naman na bawat pangalan, isulat mo dyan yung pangalan nila at yung inyong amount ng utang sa kanila. Tapos, saka nyo i-total dito. So, ganun ang inyong gagawin. Isulat nyo muna yung date kung kailan nyo siya ginawa. Tunay nyong pangalan. At yung mga utang nyo. Halimbawa, may utang kayo kay Juan. Isulat nyo yung amount ng inyong utang dito. Halimbawa, 20,000 ang utang nyo, ganyan. Isulat nyo, kaya ganito ang pagkakasulat. Depende na sa inyo kung paano nyo siya isusulat. Tapos kay Pedro. Halimbawa, yung mga utang kayong ganyan, isulat nyo, 10,000 naman sa kanya. So, isulat nyo lang lahat yan dyan. O kaya naman, itotal mo na lahat ng inyong utang. Ganito guys ang gagawin nyo. Tapos, itotal nyo siya. Ayan, itotal nyo siya dyan. At pagkatapos, isulat nyo dito na mababayaran ko na lahat ng aking mga pagkakautang. So, ayan, isulat nyo dyan. Tapos, permahan nyo dito sa baba. Ayan. So, ganyan ang gagawin nyo. At pagkatapos, ito ay tutupiin nyo ng papalayo sa inyo. Kasi, tinataboy natin o inaalis na natin sa ating buhay itong pagkakautang na ito. So, tupiin nyo siya ng 3 beses papalayo sa inyo. So, ayan. Ganyan ang pagtupi. 3 beses, guys. Papalayo sa inyo ang pagtupi. At pagkatapos, dito naman sa ating dahon ng laurel na ito, isulat natin yung buo nating pangalan. Kasama po ang ating birthday. So, buo yung pangalan ang isusulat nyo dyan at yung inyong birthday. So, ayan, ganyan ang isusulat nyo. At pagkatapos, sindihan nyo na yung kandilang puting yan. Bago sindihan ang kandilang ito, kailangan humiling muna kayo dito. So, bigyan katuparan lahat ng aking mga kahilingan. Bigyan mo ng liwanag ang aking kahilingan na makabayad ako ng aking mga pagkakautang. Kaya ganito, ganyan. Sabihin nyo kung sino-sino yung inyong pinagkakautangan. So, banggitin nyo dito yung pangalan lamang po. Wag na yung amount. So, banggitin nyo dito. At pagkatapos, ito ay sisindihan nyo na. So, dapat guys, isang try lang hanggang 3 ay sumindi na. Itong inyong ritual na itong kandilang ginagamit nyo dito sa ritual na ito. Kung hindi siya magsindi, ulitin nyo yung kandila, kumuha kayo ng bagong kandilang kulay puti at mag-ukit ulit kayo dito. So, yung kandila lang ang inyong papaltan. Kung hindi ito, magsisindi agad. So, ayan. So, guys, huwag nyong hahayaan na mamamatay ang kandilang ito kapag ito'y may sindi na. So, ayan. Ilagay natin siya dito. So, ayan guys. Ganyan ang inyong gagawin. Dito sa papel na ito ay inyong susunugin. Susunugin nyo siya dito sa kandilang ito. So, habang sinusunog nyo ito, humihiling kayo na mabayaran nyo na ang mga pagkakautang nyo. Mabayaran nyo na lahat yang kung kanino man kayo may utang, ganyan. At hindi na kayo magkautang ulit. So, hilingin nyo yan. Sunugin nyo siyang ganyan. At humiling kayo na mabayaran ko na lahat ng aking mga pagkakautang at hindi na magkautang ulit. So, ayan guys. Susunugin nyo lang siya. At yung abo nito ay dito nyo lang ilalagay sa lalagyang ito. Diyan nyo lang siya ipapatak. So, ayan. Sunugin nyo siyang mabuti. Huwag nyong hahayaan na mamamatay ang kandilang yan. Kapag may sindi na at namatay ang kandilang yan, mag-uulit kayo ng panibagong ritual. Pwede pong ulitin nyo din sa araw din yon kung kailan nyo siya ginawa. Pwede rin naman na sa ibang araw nyo na lang gawin. Kasi pwedeng sa araw na yon ay may maraming kumukontra sa'yo o kaya sa ibang araw mo na lang gawin. Pwede naman na gawin mo din nung araw na yon. Basta sunugin nyo lang ang papel na yan. So, ayan guys.
At pagkatapos, sa dahon ng laurel naman, dito hihiling kayo ng inyong mga kahilingan na walang sana. So kahit ano po, pwede nyong hilingin dito sa dahon ng laurel na ito. Hilingin nyo din dito na makabayad kayo ng inyong mga pagkakautang. So bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito'y magkatotoo. Pagkaloob mo lahat ng aming mga pangangailangan, mabayaran ko na lahat ng aming mga pagkakautang at magkaroon kami ng sobra-sobra at maraming pera at magkaroon kami ng magandang bahay, sasakyan at magandang kalusugan at ilayo kami sa lahat ng kapahamakan. So i-wish nyo na lahat yang inyong mga kahilingan dito nang walang sana. Napaka-generous po na magtupad ng mga wishes itong dahon ng laurel na ito. Basta po ito'y i-welcome nyo lang sa inyong buhay, paniwalaan nyo at tamang sangkap, tamang ritual ay talaga pong magtutupad yan ng inyong mga kahilingan. At pagkatapos guys, ito ay susunugin mo din. Yung abo nito ay isasama mo din dito. So ayan guys. Sabi nila kapag mabilis daw masunog ang dahon na ito at kulay puti ang kanyang usok, ito ay matutupad agad kung ano man ang inyong hiniling dito. So para masunog natin lahat yan ay gumamit tayo ng tweezer o pang-ipit para hindi naman mapaso yung ating mga kamay. So, ayan. Dapat po ay abo ito lahat. So, ayan guys. Ganito lang ang inyong gagawin. So, dapat po, habang sinusunog nyo itong mga ito, ay think positive lang kayo na talagang mababayaran nyo na yung inyong mga pagkakautang na yan. Kiniklaim nyo na talagang mababayaran ko na lahat ng aking mga pagkakautang, yung mga ganyan guys. So, pagkatapos, ay hahayaan nyo na maubos itong kandilang ito. Hayaan nyo na maubos yan at huwag nyong hahayaan na mamatay yung apoy na yan para hindi makontra yung inyong kahilingan yan. So, ayan guys. So, dapat po kapag gagawa kayo ng ganitong ritual ay walang nakakaalam para wala ding kumontra. Kasi guys, kahit hindi nila kontrahin yan, kahit hindi sila magsalita, pag may nakaalam o nakakita niyan, ay nauudlot yung swerteng niya, nauudlot yung inyong kahilingan na yan. So, kahit hindi nila batiin yung ginagawa mo, yan pong swerte ay nauudlot kapag merong ibang nakakita. So, ayan. Kaya wag natin ipagsasabi or wag natin ipapakita kahit kanino. Tayo lang pong gumagawa ang dapat nakakaalam nito. So, ganyan ang inyong gagawin guys. Pagkatapos, pag ubos na yung kandilang yan at yung abo na yan, ay ganito naman ang inyong gagawin. So, dapat po ay sundin nyo kung ano yung kailangan dito sa ating ritual na ito para talaga ito'y magtupad ng kahilingan nyo na makabayad kayo ng inyong mga pagkakautang. So, ito po ay ipapaagos natin sa umaagos na tubig tulad po ng dagat o ilog or talon or yung mga ganyan, yung mga sa kalikasan natin nagmula. So, dapat po ay doon natin ito ipapaagos. Kung kayo'y malayo sa ilog, malayo sa dagat, pwede po sa kanal ninyo ipaagos. Wag po sa lababo or wag po sa banyo ninyo ipapaagos. Sa kanal po ninyo ipaagos para malayo ang mararating nito. O malayo sa inyo yung mga utang na yan, yung mga kamalasan na yan. Bawat utang po, yan po'y sinisimbolo ng kamalasan, kahirapan. Kasi hindi ka naman mangungutang kung ikaw ay hindi minamalas o hindi mo kailangan ng pera. Yung mga ganyan. So, malas po ang may mga utang, yung ganyan. Pero hindi natin maiiwasan yan sa panahon ngayon na puro pandemic ang nararanasan. So, ngayon guys, kapag ito'y napaagos nyo na sa ilog, sa dagat, o kung saan nyo man pinaagos, wag lang sa banyo or sa lababo, pwede po sa kanal, para malayo sa inyo. So, humiling kayo na, layuan na kayo ng mga kamalasan at yung mga utang na yan ay agusin na papalayo sa inyo upang inyong mabayaran. So, humiling kayo ng ganyan. At pagkatapos ay umalis na kayo sa lugar na pinagtapunan nyo at wag nyo nang lilingunin. Yung halimbawa pag umalis kayo doon, lumingon kayo pabalik, wag na po ninyong gagawin yun. Basta pag alis nyo doon, dire-diretso lang yung lakad nyo at wag na kayong lilingon kung saan kayo nagtapon nito. So, wag nyo nang lilingunin yan. So, ganun po ang inyong gagawin. So, guys, ang paggawa naman nito ay Tuesday o kaya Friday. Araw na din yun po ay dapat mapaagos nyo ito sa ilog o kung saan nyo man siya ipapaagos. So, pwede nyo naman po itong gawin kung malapit kayo doon. Doon nyo na mismo gawin sa lugar na yon. Pwede naman na ibalot mo sa plastic at pumunta ka sa lugar na yon at saka mo ipaagos doon sa ilog na yon o sa lugar na yon. So, ganun po ang inyong gagawin. Kasama po ang kandilang
ang pinagtunawan ng kandilang ito. Kasama po lahat yan. Yung lalagyan lang po ang hindi. So marami po nagtatanong dyan, kasama ba yung lalagyan? Syempre po hindi na po kasama yung lalagyan kasi yan po ay magagamit nyo pa sa susunod nyong ritual. At sayang naman po kung itatapon nyo lang yan lalagyan na yan. So ganun po. So guys, ang oras ng paggawa nito ay umaga po. 6:30 hanggang 8:30 po ang magandang oras ng paggawa nito. Kung walang time, pwede po ang madaling araw. So ang pagtatapon naman po nito ay kahit anong oras, basta sa araw din na yon mismo. Kung kailan nyo siya ginawa, dun din sa araw na yon nyo siya itatapon. Kahit anong oras po yan, kahit mapagabi man yan, o mapaumaga, mapahapon, basta po sa araw na din mismo yon ay inyong mapaagos ito sa lugar na yon. So, ayan guys. Kung wala pong mapapagpaagusan, wag nyo na lang po muna itong gawin. Saka nyo na lang ito gawin kapag meron na kayong time para mapaagos ito kung saan man na lugar ninyo ipapaagos. So, ganyan guys. So, guys, lagi nyo pong tandaan, ang video ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong uri ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa. So, lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, dapat po samahan pa rin natin ito ng sipag at tiyaga at paniwalaan bawat ritual na inyong gagawin para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa inyong buhay. So yun lang guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video ito. Bye!